many pictures being shown by Attorney Levy Baligod. Baligod. But have you seen? To who? Ano ba talaga? Ang ina natatain na oh. Ay, alam mo, kaikli-ikli ng English na yan eh. Sasabihin mo lang naman eh. Do you ever see any important person on those pictures? Because he's showing a lot of pictures. Do you see anybody, any personality like a congressman, a senator in one of those pictures? Yun yung gusto mong tanungin eh. Putang ina ka, bugado ka, hindi ka marunong mag-articulate ng matinong English, tapos ikaw ang susundin patungkol sa neutralize at saka sa meaning ng tukhang sa Pilipinas. Wala kang karapatan, Claire. Bangag. Magandang araw, Banateros. Ito na naman, nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D. At your service, at pasasakitin na naman natin ng mga ulo at ay balon-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga kupal, animal visit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, mga hindot, palamunin, mga sintu-sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanakaw, sindikato, miyembro ng kuratong baliling sa gobyerno, lahat ng mga mang-uumit, mandurukot, mandarambong, mga durobo sa Pilipinas, lahat ng mga taga-gobyerno na wala nang ginawa kundi magnakaw, mangupit sa pera ng taong bayan, malademonyo, Satanas, Judas, Barabas, Estas. Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman, at nandito na naman tayo, ang inyong bossing na walang tauhan. Ako lang ang boss na walang tauhan. Maraming salamat mga bossing sa lahat ng tumatangkilik ng ating mga uploads. Kulang pa, hindi nyo nila-like, di nyo sinishare. Mag-follow po kayo sa ating Facebook page, ang Boss Dada TV. At ang isa pa nating Facebook page, yung Boss Dada, na ang picture ay kaming dalawa ni Inday Sara. Ilabas natin nga dito para makita, kasi ang daming gumagaya ng Facebook natin. Tarantado talaga tong mga to eh. May gumagaya na naman ng Facebook natin eh. Tapos nangihingi ng pera. Tarantado talaga. Ito yung isang page natin Yang Boss Dada na yan, makikita nyo yung picture na yan. Si Inday Sara yan. Si profile picture, ayan ang picture niyan. Wag na kayong mag-atubili. Ayan po mga bossing. Maraming salamat, palakas ng palakas ito. Dahil nga, yung isang yung isang Facebook page natin, sino ba to? Si Panji. Hoy Panji, nagme-message ka sa akin. Yung kaibigan namin yan sa Japan. Mga bossing ayan nakikita nyo dito sa may tabi, ayan yung sa may ibabaw niya yung mga lalaking pogi. Si Coach Oli, si Jack Argota, ayan si Big Daddy Boss D, si Banat Bay, si Master Judea, si Paring RJ at saka si Jay Guevara. Ayan Ayan, i-follow po ninyo yung Facebook na yan kasi yan po yung bago nating Facebook. Ito, kaya ako dito mga bossing, kaya ako dyan upload ng mga reels ngayon kasi nga yung ating isang Facebook page naka-shadow ban siya. Kailangan mong puntahan para makita mo yung mga post. Nagpo-post pa din ako doon pero hindi na siya ino-offer or nire-recommend ni Facebook. Pero nandoon pa rin siya. Hindi pa siya nawawala. Kaya bago pa man tanggalin yan, kung sakali man tanggalin yan, meron tayong isang bagong pupuntahan. Pero pa din kayo doon? Mag-follow pa din kayo doon. Malakas pa din yung page na yon kahit na hindi tayo nire-recommend. Lilibo-libo pa din yung nanonood ng mga ginagawa nating mga katarantaduhang reels doon. Syempre sa YouTube, dito sa YouTube na ito, Boss Dada TV, follow po kayo dito. At syempre yung isang YouTube natin na yan, nasa taas, ayan, yung Boss Dada 2.0. Follow po kayo dyan dahil nandiyan po yung ating mga maiikli na mga videos. Tulong nyo na po yan sa channel natin, panoorin nyo yan, i-like nyo yan dahil mag-upload po tayo at dyan po tayo magla-live sa mga susunod na panahon. Maraming salamat sa inyo pagtangkilik. Syempre mga Banateros Brothers, huwag nyo nga kakalimutan at ayun na nga mga bossing, matindi pa rin ang mga kaganapan. Kanina ang pang-apat na araw ng confirmation hearing, case confirmation ni Pangulong Duterte at napakagaling talaga ni Attorney Nicholas Kaufman. At dito mo talaga makikita na sa tagal niyang hinawakan, di ba, noon medyo kayo, apprehensive ba tawag doon? Medyo may reservations kayo ay may agam-agam na baka ito si Attorney Kaufman pineperahan lang mga Duterte, wala namang ginagawa. Di ba sinabi ko na rin naman sa inyo yan na huwag kayong magalit kay Kaufman dahil ang full trust and confidence ni Inday Sara nandiyan kay Kaufman. Hindi nila kukunin yan kung hindi magaling yan. And
And mga bossing, alam niya, sabi nga nila mahirap kasi parang hindi niya alam yung damdamin ng mga Pilipino. Hindi mo kailangan malaman yung damdamin ng mga Pilipino sa totoo lang Kasi ang mga Pilipino, dramatic masyado. Masyadong dramatic yung mga Pilipino. Ngayon, ito si Kaufman, parang marami nagsasabi sa kanya noon na hindi mo kasi alam yung sentimiento, hindi mo alam kung paano atakihin, hindi mo alam si Pangulong Duterte and so on and so forth. Lagi po ninyong tatandaan na ang mga huwes sa ICC, hindi man mga Pilipino. Yung mga huwes sa ICC, mga bossing, mga foreigner yan. Iba-iba ang mga lahi niyan. Merong mga ulikba, merong mga Pranses na mga mababaho ang kilikili, matitigas ang buhok. At may mga dyan, yung mga iba-ibang lahi yan, mga bossing. Merong Japanese, merong kung saan-saan nakatira. So, ako, noon pa man, kumpiyansa ako kay Kaufman. Kasi nga, syempre, considering na siya ay isang ICC lawyer at accredited siya ng ICC, alam niya kung papaano mag-isip yung mga huwes dyan. And kung Pilipino ilalagay mo dyan, mapapahama ka. Tingnan mo nangyari doon sa dalawang abogado, yung isang panot at saka yung isang antigas mag-Ingles, bumper to bumper. Tingnan nyo nangyari sa kanila, anong ginawa nila dyan sa hearing. Puro paawa. Mantakin mo, sinabi ba naman nila na ang kawawa naman ng mga biktima, nagkaroon sila epilepsy. Puking ang ina niyan. Paano naman nangyari na si Pangulong Duterte ang may kagagawa ng kanilang mga epilepsy? Gago. Ano yan, medical disorder yan. Hindi naman psychological, pwedeng magkaroon ng mga psychological disorder, ganyan, pwedeng trauma, ganun lang yung pinaka-worst na pwedeng mangyari. Pero yung magkaroon ka epilepsy, tarantado ka ba? Medical condition dyan na manifestation niya ng mga malalalang sakit. Gago. So, alam mo yung gusto mo maawa yung mga huwes na yung mga batang biktima, yung mga pamilya ng biktima nagkaroon ng epilepsy, gago. Tapos ito pa yung isa naman, yung panot, sabi naman niya, yun daw mga biktima ay iginuhit sa wangis ng Diyos. Gago, lahat tayo. Kahit ganito kaitim, yung yung features ko, kinuha niya sa Panginoon. Tarantado kayo lang. Gago, maring kawangis ng Panginoon yung mga nangamatay na yan. Pero yung mga nangamatay na yan, hindi nagdadrug si Jesus. Sila lang yung mga nagdadrug, siya gumagawa ng kasalanan. Kaya wag niyo idamay ang Diyos. Alam mo, pagka tumitira-tira sila ng ganun, nakakatawa kasi sabi ko nga sa inyo, ganyan yung mga mga makakaliwa kumana maniniwala lang naman dyan yung mga tanga katulad nila. Pero sabi nga ni Nicholas Kaufman, hindi masyadong mataas yung aking hopes sa kaso na ito because alam naman natin na political ito. Gusto ko lang ipakita sa kanila na binasag niya yung ng prosekusyon, yung kanilang mga ebidensya. Ang bobo Mantakin mo ebidensya ng mga prosecution kasi ganito yan sa ICC or sa kaso na yan. Yung confirmation of charges na yan, hindi kailangan ni Nicholas Kaufman na magpakita ng ebidensya. Ang kailangan magpakita ng ebidensya ay yung prosekusyon. At so far, yung pinakitang ebidensya ng prosekusyon, bukod sa mga chinap-chap na mga speeches ni Pangulong Duterte, mga statement ng mga testigo nila, maniwala kayo sa hindi. Wala talaga silang maipakitang ebidensya. Yun na nga kamakailan lang yung ginamit nilang video na si Pangulong Duterte nagre-review ng CCTV. Nag-execute na ng affidavit yung nagkuha ng video na yun. Mantakin nyo, ginamit nyo yung video ng tao, di kayo nagpaalam. Yung palang illegal na yan hindi ba? At marami pang iba. Ang galing talaga ni Nicholas Kaufman. Binasag niya yung prosecution, binasag niya yung mga gawa-gawa nilang ebidensya. Mahirap kasing mahirap itawid yung ebidensya ng prosecution. Bakit? Kasi talk shit yun puro gawa-gawa lang yun nila nung mga nag-imbento ng mga sumbong o bintang kay Pangulong Duterte. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, the fact, yun na nga lang, dapat nga sinabi ni Kaufman yun the fact that this president doesn't have any case filed in the Philippines, it means people in the Philippines know na itong ginagawa ng mga ulaga na ito ay lang. Yung mga ginagawa nila ay propaganda lang yan. Walang walang patutunguhan yung mga yan. Di ba? Ang galing. Mamaya panoorin natin. Pero bukas mga bossing diyan sa may Vox Populi, 'di ba, kahapon, ang galing-galing, 'di ba? Na-interview natin si Attorney Baligod. Bilib na bilib ako kay Attorney Baligod. Palakpakan natin si Attorney Baligod kasi sa pagmamahal niya sa bayan, kahit siya ang gumagastos dito sa 30 na mga Marines ito, kahit siya ang gumagastos doon, wala siyang perang hinihingi kahit kanino dahil lang sa pagmamahal niya sa bayan, dahil lang gusto niya na mailabas ang totoong mga tumanggap ng pera dito sa mga pagnanakaw na pinakamalaki sa history ng politika ng Pilipinas, hindi niya alintana yung maubos sa kanyang pera, madimanda siya.
siraan siya sa media. Grabe yung mga binitawan niya doon, ha. Alam mo yung mga binitawang salita doon ni Atty. Baligod, ha. Meron daw isang media operator. Isang media operator na mahilig sa tinapay. O, kayo nang bahala kung sino yon. Na tumatanggap din daw ng limpak-limpak na pera. Dito din na-expose, mga bossing, na si Leila de Lima tsaka si Tito Soto ay nakatanggap ng pera. Ngayon, ang ano nila, ang depensa nila, ay hindi pa naman ako congresswoman yan. Tanga, hindi naman porket hindi ka congresswoman, hindi ka natatanggap eh. Hindi naman nila sinabi na yung tinanggap mo galing sa flood control eh. O, basta sinabi ng mga militar na nag-deliver sila sa'yo. Oo, so hindi importante kung saan galing yung pera. Basta ang sinabi ng mga militar, nag-deliver sila sa'yo. Gumawa pa ng fake news yung media. Binawi daw yun ni Baligod. Walang binawi si Baligod. Ang sabi ni Baligod, nakatanggap ng pera si De Lima, pero hindi naman yun ibig sabihin na sangkot siya dun sa pirma-pirma. Oo, sa impeachment at saka sangkot siya sa flood control. Basta, nakatanggap daw siya ng pera. Sabi din nila, nakatanggap din daw si Trillanes. Oh, may mga picture pa sila ng mga ICC investigators kasi sila pa daw ang nagmistulang mga driver eh. Netong mga ito. Again, itong mga militar na ito, tao ito ni Zaldico. Ito yung mga tao ni Zaldico, 100 mahigit daw ito na inuutusan niya, security detail niya na inuutusan niya pa na magbigay ng mga pera dahil siyang appropriations chairman eh. Magbigay ng pera sa mga politiko. Oh, nandyan din si Tito Soto. Sabi nga ni Tito Soto, paano ba naman yan? Hanapin ng asawa ko yan. Di pa kita mo. Hanapin pala sa'yo eh. So kasama rin, sabi, hindi pa naman siya senador noon. Oo nga, hindi ka nga senador noon. Hindi ka senador noon, pero, di ba, sabi nga eh, nakatanggap ng pera yung mga kandidato ng alyansa. Kandidato ka eh. Di ba? Di ba sabi nga yung ganun? Kasi bukod dito sa 18 na Marines na ito, huwag niyong kalilimutan merong text messages na ipinakita yung Bernardo kay Libiste, na ipinakita kay Irice, ipinakita kay Tinio, na nagme-message na may pera na i-deliver kay Tito. Di ba yun yung mga istoryahin ng mga nakaraan? Again, hindi ko sinasabing totoo yan. Hindi ko rin sinasabing hindi yan totoo. Ang sinasabi natin, nagsisirculate na yan, kaya nire-reactionan natin. So, ang daming problema. Napakaraming problema, mga bossing. Tapos ang dami, yan daw, yung ICC, investigasyon ng ICC dito, $2 million daw ang ginasta doon. Ang titigas ng mukha ng mga tiga-ICC Oo. Ang titigas ng mukha ng mga tiga-ICC. Bakit? Kasi yung habang, di ba, yung hotel nila, binayaran na nga daw yung hotel nila ng pera ng flood control, kinukuha pa daw yung resibo, tapos pagbalik daw nila ng abroad, i-reimburse nila. Tangin ng mga kurap Ibang klase Tapos ayun pa, ano pa ba yung mga nandoon? Madami pa may mga USIC, mga media operators na exposed din diyan, na nagdi-deliver din sila ng pera sa sa mga troll farm. Lahat talaga konektado yung mga dating chismis. Ngayon, meron ng malinaw na mga ebidensya. Saka sabi ko nga, 'di ba, yung isang abogado na kilala nila nandoon sa bahay ni dating Congresswoman Kimbo na natalo diyan sa Marikina. Tinalo ni Maan sino ba yon? Si Maan Teodoro, yung asawa ni Marcy Teodoro. Hindi nanalong mayor. Ayun na nga, lumalabas. Naghatid din ng maleta sa kanya, yung bisikleta, nandoon pa. Ewan ko sino yung babaeng naka-face mask, pero eto, makulit. Yung si Kimbo, nag-deactivate na naman ng social media. Dati nag-deactivate na yan ng social media dahil daw nabubuli sila, dahil daw yung di ba, ang dami niya mga magagara na mga damit, mga mamahalin. Kaya pala naka-tricycle lang ito noon, ngayon baka naka-jet fighter na yan. Ang daming ebidensya at kompleto yung mga ebidensya ng mga militar. And tomorrow, mga bossing, sa Vox Populi Saturday edition ay makakausap natin yung ilan sa mga militar na yan at titingnan natin kung matatatag ba ang kanilang mga dibdib at may mga betlog ba talaga yan, kasi baka memya katulad lang din yan ni Gutesa, nakalauna na pressure din. Titingnan natin lahat yan bukas. Di ba? Pero dito muna tayo, mga bossing, sa prosecution versus. Yung nangyaring hearing kahapon. Ayan, pakinggan natin yung balita ng TV5. Araw na ng confirmation of charges hearing para sa crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman huling berada na rin ang magkabilang panig. At bago yan, himayin natin ang mga naging argumento ng prosekusyon at depensa. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline na balitang yan si News 5 anchor Angela Lagunsad Castro. Angela, ano nang inaasahan natin sa closing statement na magkabilang panig?
Yes, Cheryl and Julius, nandito nga tayo muli sa ICC, The Hague, Netherlands para sa ika-4 at huling confirmation of charges ni Pangulong Rodrigo Duterte at kasalukuyang ang nagaganap ang continuation and completion of the submission on the merits of the case ng depensa sa pangunguna ni Attorney Nicholas Kaufman. Sa nakalipas sa 3 confirmation of charges hearing para sa crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, patindihan ng argumento ang prosekusyon at depensa. Alam mo nung nag-present si Kaufman nung kahapon, yung third day, grabe, kinawawa niya itong mga ito. Itong huwes na ito, itong judge na to na amoy ano yung kilikili niya, amoy sibuyas. Yan judge na yan, na Frances, hindi niya na alam kung anong gagawin niya eh. Again sabi ko nga sa inyo, napakaganda, napakalakas ng argumento ni Kaufman. Na pero nakadepende yan dito sa mga ulol na ito. Considering, ito siset ko na expectations ninyo. Considering na sabi ng mga Marines na yung ICC investigation dito sa Pilipinas, binayaran galing ng pera ng taong bayan. Ibig sabihin, mga magnanakaw, sila Saldico, sila Romualdez siguro, o sila Bongbong Marcos siguro, mga bossing. Considering na yung pondo nung nag-imbestiga dito ay pera pa natin yung ginamit, alam na natin na meron pang ibang perang mga napunta siguro dito sa mga ito. Para ipagpatuloy, para tinan mo naman, hindi ba, lahat ng mga argumento ng depensa pagdating sa interim release, pagdating sa yung kanyang health, lahat yun. Lahat yun hindi nila pinakinggan. So, ano ang chances natin na pakikinggan ito na hindi mako-confirm yung kaso ni Pangulong Duterte? Wala. Wala. And ako nga sa akin, lahat ng ginawa na ito ni Kaufman, best effort niya yan, talagang alam din niya sa sarili niya na mahirap kalaban kapag sabi nga nila, pag nagbabasketball ka, di ba? May kalaban ka ng 5, kalaban mo pa yung referee. Ganon ito. Ganon itong ICC hearing na ito. Bagamat napakagaling ni Nicholas Kaufman, I'm not setting I'm not giving you false hopes na, nako, I'm sure magre-rule itong mga ito, itong mga ICC na ito na palabasin si Pangulong Duterte o i-dismiss na itong kaso na ito. Malabo. Malabo. Hindi pwede. Bakit? Pinaghirap. Yan na lang yung kaso na dinidinig nila, i-dismiss pa nila. Tapos di umanong corrupt itong mga ito. Kung corrupt itong mga ito at napakarami ng pera, trilyon-trilyon yung ninakaw dito, malamang sa malamang may mga busog-lusog ng mga hudas na yan. Di ba sinabi nga ng Amerika mismo na corrupt itong ICC at sinabi nga, di ba, kaya nga sinanction ito ni Donald Trump Kaya nga pinaaresto na rin ng Russia yung mga huwes dito so itong na ito, wala na ito. Sabi ko nga sa inyo, itong gagawin ng ICC dito na pangdidikdik kay Pangulong Duterte, feeling nila, si Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte, mapapasakitan nila. Hindi papayag si Pangulong Duterte na babuyin siya ng mga yan. Di bali nang makulong siya, sabi nga niya, tanggap ko na, makulong na ako dito, okay lang. Patahimikin nyo na ako, tangina ninyo, kung gusto nyo mag-hearing kayo dyan, hanggang gusto nyo. Wala akong pakialam, di ako atin dyan, nandiyan yung abogado ko. Yung abogado ko sasagot lahat para sa akin. Di ba? So ngayon, hindi ko sinasabi na ma-acquit na or ma-dismiss ito. Kasi wala itong mga to. Bayad yung mga yan. Kurakot yung mga hayop na yan. So parang nakipag-basketball parang nakipag-boxing si Kaufman dyan nang nakatali yung kamay niya. Pero kaya nga sabi ko nga, even though na naiisip na natin yan, even though na si Kaufman alam niya na ganun, hindi siya humihinto na ipakita talaga, ipapahiya niya talaga itong ICC. Kasi lahat ng argumento niya, pasok lahat nung ipinakita netong mga prosecution na mga ebidensya nila, binlangka niya lahat binalibag niya lahat Mantakin mo, sabi nila lunsad daw si Pangulong Duterte ng war on drugs sa mga mahihirap at pinapatay daw niya yung mga mahihirap sa Pilipinas. Gago. 70% ng mga Pilipino mahihirap. Nung pinakita ni Kaufman yung graph, 3% lang Yung populasyon nung namatay versus hindi population yun population to ng namatay at saka nung sumurrender. May sumurrender hindi naman nangamatay So paano yun? Ang dami pa naman buhay. Ilan lang yung namatay? Ibig sabihin kung may namatay na, sabihin na natin 30,000 lang yung mahirap. Kasi sabi ninyo, inilunsad niya yung krimen sa mga mahihirap so kung lahat ng yun namatay mahirap, yun lang ba yung mahirap? Mahirap din naman ako, ba't buhay pa ako? Gago pala kayo talaga Sige, diretso pa natin to. Natin ang kani-kanilang mga birada. Ang prosekusyon ginamit ang mismong mga pahayag ni Duterte. Pagka bumunot, patayin mo. Pag hindi bumunot, patayin mo rin. Para matapos na. Alam mo, look, tinan mo, nagtawanan. Because these soldiers, nag-aral man yan mga yan. Naman nila yung batas. Hindi naman mga mga robot yan. Hindi naman yan katulad ng mga robot nung China na pag sinabi o pinrogram, gagawin nila. Hindi yun ganun. Kaya nga makikita mo, yung mga sundalo, ulitin natin yung yung video. Tatanga-tanga tong prosecution sige, pasok. Para matapos na. Anong sabi?
Anong itsura ng mga inaano niya, sinasabihan niya? Oh, tumatawa sila. Kasi alam nila, kilala nila si Pangulong Duterte. Pag nagsalita si Pangulong Duterte, kunin mo lang yung seryoso siya. Kapag ikaw Bisaya ka, naiintindihan mo, may lolo ka man din. Pag sinabi ng lolo mo na siya ang pinakamalakas na tao sa buong mundo, dahil ang mga lolo natin mayayabang yan eh. Yung lolo ko nga, sabi niya, ang dami daw niyang napatay na hapon, 1,000. 1,000 daw yung napatay niya na hapon. Yung lolo ko na yun, hindi sundalo ah. Pero maniwala ka na lang, maniniwala ka na lang kunyari, pero alam mo sa sarili mo na charot yun. Diyos ko naman, yung mga Bisaya, alam nila kung kailan, at saka lalong-lalo na dito sa Davao, alam nila kung kailan nagbibiro si Pangulong Duterte at hindi. At tayo din ng mga Pilipino, naka-adapt na tayo sa klase ng mga speeches niya. Kasi si Pangulong Duterte hindi naman nagbabasa ng speech yan katulad. Kaya nga sabi niya, unstatesmanlike. Kasi hindi siya talaga statesmanlike. So pag nagano siya, nag-speech siya, hindi siya basta lang nagdi-deliver ng speech sa hangin katulad ni Bongbong. Kaya nga sabi niya, Kaufman nagdi-deliver ng speech sa hangin. Kahit wala naman nakikinig sa kanya, wala naman nakakaintindi ng sinasabi niya dahil kahit siya rin, hindi niya naintindihan dahil tanga siya. Salita pa rin siya ng salita. Pag tinanong mo yung mga tao anong sinabi ni Bongbong, wala silang maalala. Pero ito si Pangulong Duterte, ganito ang style niya eh. Kukunin niya yung attention mo by what? Magpapatawa siya. Gagamit siya ng mga reference na makaka-relate ka. Gagamit siya ng reference na tungkol sa pambababae. Lahat ng mga to, may mga babae yan. So para makuha niya yung attention nitong mga ito, and then sasabihin niya kalaunan na, okay, kidding aside, ito gagawin natin. Andun na sila nagiging seryoso. Alam ng mga yan. Kayo lang ang gullible. Diyos mio, itong mga taga-ICC na ito. Isa mawala pa bro. Ako na ang bahala sa inyo. Itaga ninyo ito sa puso ninyo. Yun diyan na siya magsasalita ng tama, itaga ninyo ito sa puso. Pagka gumanyan na siya, yan na yun. For as long as I am the president, nobody but nobody, no military man or policeman will go to prison because they perform their duties well. Buwelta dyan ang defense. Diba? Ang sabi niya, walang pulis sundalo ang mapupunta sa kulungan nang nagpe-perform sila ng kanilang duty. Anong ibig sabihin yun? So kung ibabaliktarin mo yun, yung mga makukulong na mga otoridad na nakulong sila dahil umabuso sila, dali sa kanya. Kasi ang sabi niya, no policeman or military will go to prison nang ginagampanan nila yung kanilang mga tungkulin. Doon siya seryoso. Pero yung unang sinabi niya, hindi siya seryoso doon. Kaya nga sila nagtawanan eh. Nung sinabi ba ni Pangulong Duterte yun, nagtawanan ba sila? Itong pangalawang sinabi niya. Hindi, because these soldiers, these policemen, they know when to listen. Or they know when PRRD is telling you or is serious and giving you instructions. Hindi naman, wala namang inisyu na batas si Pangulong Duterte, pinirmahan niya na patayin mo. Lahat naman yun, speeches lang. Okay sana. Pwede sana yun. Kung halimbawa, gumawa siya ng memorandum, Executive Order 01, patayin lahat ng adik, bumunot o hindi, patayin. Documented yan, pirmado. Yun, order yun. Pero kapag sinasabi lang sa speech, hindi order yun. Hindi order yun. Part yun ng speech niya, and ikaw bilang isang tao, bilang isang matalino, ipipik mo kung alin yung patawa doon sa seryoso. Kaya ngayon sinasabi nila, parang ang pinapalabas nitong mga prosecutor o prosecution, bobo yung mga pulis sa Pilipinas. Tanga yung mga nakikinig sa kanya na lahat ng sabihin ni Digong susundin nila. So kung sinabi ni Digong, uminom sila ng lason, magsisiinuman ng lason lahat yan. Matatalino man yung mga yan, nag-aral man yung mga yan. Alam ni Digong yung kapasidad ng utak ng mga yan. Kaya alam ni Duterte kung kailan siya magseseryoso, alam ni Duterte kung kailan siya magbibiro. Team ni Digong na si Attorney Nicholas Kaufman, out of context ang prosekusyon. Hindi rin daw napatunayan na konektado ang mga talumpati ng dating Pangulo sa mga nangyaring pagpatay. Yes, hindi talaga. I will state it for the record. In fact, I will state it a number of times. There is no smoking gun in this case. Pinagtalunan din kung ano ang kahulugan. Hindi konektado yung speech kasi walang order. Meron tokhang. Yung tokhang na yun, batas talaga or executive order talaga yun. At legal yun, pirmado yun. And merong implementing rules and regulations yun na sinusunod sila. Tokhang, you katok, and then you plead sa sa kakatukin mo to stop. Kung criminal ka, please stop. Warning ang ibibigay sa'yo. Ngayon, if meron ng stern warning sa'yo, ginawa mo pa din, di ibig sabihin, hindi mo ino-honor yung authority nung nakiusap sa'yo. So ano nang susunod na mangyayari sa'yo? Kung hindi ka nakikinig, siyempre, pag pununtahan ka ulit niyan, hindi ka ulit makikinig, anong gagawin sa'yo niyan?
syempre arestuhin ka niyan kasi nga hindi ka pa rin tumitigil sa mga ginagawa mo O ta syempre ikaw ayaw mo magpa-aresto di magkakagulo kayo ngayon. Ay doon na ngayon nagkakaroon ng problema. Oo, kapag initially, ito maganda ron. Initially, kakatukin ka 1, 2, 3 beses and then kung hindi ka pa rin nagtino, batas na talaga ang uusig sa'yo. Binigyan ka na ng Ngayon, ito pa yung isa, yung neutralization at saka ang ibig sabihin daw ng neutralization. Ang ibig sabihin ng neutralization sa mga prosecutor, kill order. Wala nakalagay doon. Neutralize/kill. Walang ganun. When you say neutralize, tangina, di ba? I-level mo, neutralize mo nga. Halimbawa, neutralize the situation. Pag sinabi mo gano'n, papatayin mo yung situation? Hindi. Halimbawa, may gulo dyan. O neutralize the situation there. Ang gagawin mo, pipigilan mo yung gulo. Inu-neutralize mo. Yun ang ibig sabihin nun. Kung halimbawa, magalaw yung barko, neutralize mo yung barko. Kailangan maging steady ulit siya. Hindi ibig sabihin nun patay. Kahit tingnan nyo sa dictionary kung anong ibig sabihin ng neutralization. Oo, at mas malapit na yung neutralization, ibig sabihin, isabdo mo, o kaya pigilan mo, arestuhin mo. Hindi ibig sabihin, neutralize him. Tapos babarilin mo na. Tangina niyan, kabubuhan yun. Neutralization nga neutral. Di ba sa kotse? Pag nilagay mo sa neutral, hindi under yung kotse. Lang siya, naka-stationary lang siya. Tangina to mga puti na, marunong na mga Inglesero na, hindi pa nakakaintindi ng English ng neutralization na ginamit sa memorandum para sa pagpapatupad ng Oplan Double Barrel kontra Doga. And Your Honours will note the use of this word neutralization. And the witness stated as follows, quote, "They used the word neutralize to emphasize the kill order of President Duterte." Tok hang means knock and plead. Di ba? Sabi daw nila, pati daw yung ibig sabihin ng tokhang, mamaya paparinig ko sa inyo yung ni Claire Castro. Yung paliwanag niya rito. And that, it is a totally legitimate police strategy to infer that tok hang was a criminal modus operandi are completely taken out of context. Isa rin sa ipinunto ng prosekusyon ang tinatawag na PRRD dead list o yung listahan ng mga target sa Jaguar na hawak mismo ng dating Pangulo. Patunay raw ito ng sistematiko ang mga patayan na pinalalabas lang na nanlaban umano. This list was used by the police in their operations. And if you are in the list, you will be the subject for police operations. And most of Kita mo yung ebidensya nila? Hearsay. Hearsay. Ayan yung mga nila, testigo nila. Mamaya papakita ko sa inyo isang testigo nila. the time, the people on the list are killed. So basically, the PRRD list is a dead list. Sagot Ayun na nga, meron kayong dead list na pirmado ni Pangulong Duterte na nakita nyo na galing sa kanya, binigay niya gano'n, na ito yung natin dead list. May gano'n? Wala. Yung PIDEA, meron silang narco list. Yung PIDEA, doon kumukuha, tsaka sa mga barangay, yung otoridad, yung PIDEA, kukuha yan sa barangay. O barangay, sino ba mga adik sa inyo? O ito, yung mga listahan namin ng adik, mga makukulit talaga yan. O anong gagawin? Kasama yung barangay, kasama yung media, kakatok yan. Tok, tok, tok. Hello po, ikaw ba si ganito? O, adik ka daw. Sabi ng chairman nyo, adik ka daw. O, wag ka nang pumalag. Nandito kami para sabihan ka na, totoo man o hindi, tumino ka. Tumino ka. Pag nagtino ka, hindi ibig sabihin nito, huliin ka na namin. Magtino ka. Kung sinasabi mo na hindi ka adik, di good, magtino ka. Kasi kapag bumalik kami rito, tinanong namin ulit yung barangay at sinabi ng barangay, hindi ka pa rin humihinto, pupuntahan ka namin ulit. Ganun yung tokhang. Galing mismo yung listahan na yan doon sa mga barangay chairman. Lahat ng mga loko-loko sa barangay nila, nililista nila dyan, and then kinakausap nila isa-isa para magsipagtino. Kasi nga, kung hindi kayo titino, mandato ng pamahalaan yan na talagang peace and order yung natin, yung priority natin. Kung hindi kayo magtitino, ibig sabihin, kalaban kayo. O kaya maraming nagtino, ang daming sumuko. Lahat ng mga tinokhang, 3% lang yung mga namatay. Karamihan doon, 97% sumuko. Sumuko, napuno nga yung mga kulungan nun eh. Di ba alam natin yung istorya na yon? Kaya nga wala dito yung kaso eh. Kaya nga they are trying na yung istorya nila na hindi kumagat sa mga Pilipino, dinala nila sa mga tangang banyaga, baka sakaling pakinggan sila. Nilagyan pa nila ng pera, talagang pakikinggan sila. So, patas ba yung laban dito? Hindi. Bakit? Kaya nga hindi dito nilagay yung kaso, kaya nga doon eh. Kasi gusto nila talaga, mabulok na si Pangulong Duterte doon. Malulungkot ba tayo doon? Oo, pero hihinto ang buhay natin? Hindi. Magagalit tayo at yung sobrang galit natin,
sisingilin natin yung mga nandirito sa Pilipinas, period. Ang depensa, kahit pa may listahan, hindi ibig sabihin yan ay si Duterte na ang nagpapatay. So, assuming that neutralized actually means killed, which it does not, then there is no virtual certainty attributable to Rodrigo Duterte that death would ensue from this kill list. Rather, a 5% chance. Tinibag din ni Kaufman ang akusasyon ng prosekusyon tungkol sa criminal common plan. Sabi ng prosecution, dinala ni Duterte ang mga tauhan niya sa Davao City para ipatupad ang mga umano'y patayan sa national level. Diyan na nga pumasok ang naging kaugnayan ni Digong sa mga tinatawag na co-perpetrators o mga kasabwat sa drug war. One of the first things Ayan, no, katulad yan, kabobohan din nito eh. O, sabi niya, yung mga kasama niya dito, dinala niya para sa Davao model. Gago. Natural, ikaw ang presidente ng Pilipinas. O, yun ang hindi nila ina-highlight eh, that he was voted by most of the Filipinos na ang pangako niya, magiging madugo. Magiging madugo yung laban ko kontra illegal na droga at corruption sa Pilipinas. Kaya sigurado ba kayo na iboboto nyo ko? 16 million boto niya. Ngayon, ang argumento ng mga putang inang mga Pilipinong tanga-tanga ng mga prosecutor dyan, yung nag-represent, na na-brainwash daw ni Duterte yung mga tao para maging mga katulad niya. Naging mga minions daw niya. Ang ina niyan. Yun ngayon yung pinaiikot nila. Gago. Tang ina niyan. Sabi ko nga sa inyo, wala na talagang kung matino lang mag-isip yung mga huwes. Puta, unang araw pa lang, ine-ekis ko na yan eh. Sara na to. Tangina, mga siraulo yan. Mantaki mo, nagka-epilepsy yung mga biktima. Kasalanan ni Duterte. Tapos yung mga tao daw sa Pilipinas, hinipnotize si Duterte para mahalin siya. Tangina, kulto naman ngayon si Duterte. May kapangyarihan siya mag-hypnotize. Isa bawat Pilipino, pinakitaan niya ng pendulum na ganun. Yung ginagano niya yung kwintas, sumunod ka sa akin, sumunod ka sa akin. Gago, baka nagkakulani sa kilikili yan si Duterte. Kakaganon kung lahat ng Pilipino, 16 million yan. Tangina niyan. Tapos ito, dinala daw dyan. Yung istorya nila, itong mga to. Kung di ba naman kayo mga gago, yung mga yan, yung mga pulis, hindi naman tambay lang. Halimbawa, ako si Duterte, pupunta ako sa Malacanang, mag-isa lang ako. Ikaw, tambay ka, taga Davao ka, gagawin kitang PNP chief. Hindi naman. Mga tanga. Lahat naman yung mga pangalan yung mga pulis na nandiyan dyan. Yan, yung mga pulis na nandiyan dyan. Puros naman mga mga legit na mga PNP naman yan. Nasa nasa listahan yan yung kumbaga pila, di ba? Ito PNP chief, may number 2. O siya, so pag nawala na yung isa, siya naman susunod. Yung number 3, pag nawala isa, siya naman susunod. May ganun yun. Puros man mga pulis yan. Buti sana kung tambay yan, dinamitan ng pulis, ginawang general. Doon maniniwala ka na dinala niya talaga itong mga tao niya. Halimbawa, yung sino ba yung nagsasabi na siya daw ay siya daw ay tawag dito hitman ni Duterte. Yung Matubato, halimbawa, si Matubato dinala niya sa Maynila, ginawa niyang general. Ayun, sisihin mo siya. Pero si Cascolan, Albayalde, Danao, De La Rosa, puta, lahat man yan, puros mga PMAer na mga pulis. Lahat man yan, nandoon sa, nasa mga general man lahat ng yan, nakapila man sila sa pagiging hepe. So, nung natapos si Bato De La Rosa, ang sumunod, si Albayalde, tapos sumunod si Cascolan, tapos sumunod si Danao. Tanginan yan. So, malas ko, ibig sabihin, ako ang malas ko kung general ako nung panahon na yun, tapos biglang naging PNP chief ako, damay na ako dito. Gago rin kayo eh. Diba? O katulad yan si Bongo. Anong kasalanan ni Bongo sa war on drugs? Putay. Ang ginagawa ni Bongo, taga-timpla ng kami ni Duterte. Pag may inutos si Duterte, bigyan mo ng pera yung mga nasunugat. Yun lang ang ginagawa ni Bongo. Hindi naman nagbibigay si Bongo ng order sa mga pulis na ito dahil hindi naman yun ang trabaho niya. Hindi naman siya nagbibigay ng order sa mga pulis na ito na pumatay kayo. O, ganito gawin natin ha, ganito gawin. Wala naman siyang ganun. Pag cabinet meeting, nandoon lang yan, may hawak lang yan na papel. O yung mga babasahin ni Duterte, bibigay lang niya. Yan ang trabaho ni Bongo. Paano siya nadamay dyan? O ito si Vitaliano Aguirre, natural, Department of Justice Secretary siya. Buti sana kung di abogado yan. Di ba? Yung credentials naman niya. Pwede naman siyang maging Department of Justice, and being the Department of Justice, meron naman siyang mga napakulong na mga pulis na umano. Kaya nga, di ba, si Kian de los Santos, yung mga magulang niya, lumapit pa kay Pangulong Duterte yun eh, dahil humingi sila ng tulong. O yung Supreme Court, nag-rule na yung mga pulis, habang buhay na silang makukulong. O paano nyo sasabihin na si Kian de la Rosa, hindi naging maayos yung kaso niya, nakulong pang habang buhay yung mga pulis na narantado sa kanya. Ang ina nyo. Mga bobo. O, sige, diretso. That Mr. Duterte did with his new presidential powers was to appoint his co-perpetrators from Davao to national positions in government and... Besides, halimbawa, bakit si Bato ang hinair mo? Tanga ka pala eh. Police chief ko yan sa Davao. Ang ganda ng Davao eh. So, siya yung kukunin ko talaga. Si Bongbong, ganun din man. Yung mga kaibigan din niya ng mga general, katulad niya si Torre, di ba? Ginawa nga niyang general yan.
Coronel, general, ginawa nga niyang PNP chief yan. Sino pa? 'Di ba lahat ng pinipili ni Bongbong puro mga Ilocano? Oh, so ibig sabihin, ganun talaga ang style. Even si Donald Trump, maglalagay ba ako ng PNP chief ko o ng pulis ko na hepe ng pulis ko nang hindi ko pinagkakatiwalaan? Gago. Tangina, natural, mga tao niya yan eh. Mga tao niya yan, pero mga pulis yan. Buti sana kung mga tao yan na mga bodyguard lang niya. Eh hindi naman, mga pulis yan. Legit naman yung mga appointments nila. Anak ng tokwa talaga tong ICC na ito. Law enforcement, which were key to the common plan. Mr. Duterte made an essential contribution to the crimes within the framework of the common plan. Si Digong daw ang bumuo ng Davao Death Squad. Siya rin ang nag-utos sa mga violent acts at siya rin Dito lang sa Davao Death Squad, mahirapan na sila magpatunay eh. Bakit? Meron lang silang testimonya ng ilang mga testigong mga tanga. Pero ultimong si Leila de Lima, sa tagal-tagal niyang iniimbestigahan niyan, ilang Commission on Human Rights na ang nag-imbestiga sa Davao, walang Davao Death Squad na naisampa or napatunayan, itong sila de Lima, grupo ng CHR. Papaanong itong ICC na ito, magkakaroon sila ng pruweba na may Davao Death Squad talaga. Magkakaroon lang kayo ng pruweba na may Davao Death Squad, alam nyo, pagka meron kayong mga testigo na nagpanggap na miyembro sila ng Davao Death Squad. Mamaya may papakita ko sa inyong isang magaling na miyembro daw ng Davao Death Squad. ang nag-provide ng mga armas. At higit sa lahat, si Duterte ang nagtalaga ng mga tauhan niya sa iba't ibang posisyon. Ang argumentong yan, sinubukang tibagin ng depensa. Dapat daw makapagpakita ang prosekusyon ng patunay na ang mga krimen ay hindi mangyayari nang wala si Duterte. It does not mean that those who formulated the anti-drugs policy were acting under a similar caprice when they devised. Sabi ko, kapag sinundan natin yung logic dito, na si Duterte ang pumirma ng drug war whatever, yung rules or something. Yung tokhang na yan, it was approved by Duterte. So ibig sabihin, siya yan. O kung gano'n naman pala, dapat si Bongbong Marcos ipinakukulong na rin natin. Bakit? O hindi ba siya ang pumirma nung pinakamaanumalyang budget sa buong mundo? O kung dito, yung by mere speeches and yung mga operations, dahil siya presidente, isisisi mo sa kanya, gawin natin kay Bongbong. Ang daming ninakaw sa Pilipinas, ang dami pang ebidensya. Pinsan niya yung Speaker of the House, anak niya, ang dami ring balita na kawatan. Hindi ba dapat pinapanagot natin siya kung susundan natin yung logic ng prosecution dito? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga dilawan tsaka mga komunista, kain suka eh. Kasi yung ganitong klase ng command responsibility, sa kanila, okay sa kanila pag mga Duterte. Pero pag command responsibility, tas si Bongbong yung tatamaan, puchang ina, wala. Si Duterte pa rin may kasalanan. The nomenclature for these two particular police operations. Pack up and go home because Mr. Duterte is simply not guilty. Dagdag pa ni Kaufman, hindi maituturing na widespread ang siyam na insidente ng pagpatay sa Davao City na inilabas ng prosekusyon. Pati ang nakitang mass grave noon sa lungsod ay hindi napatunayan na EJK victims. Baka nga raw mga biktima ito ng World War II. Nagkaroon din ako ng pagkakataon na makausap si Kaufman. Matapos siyang maglatag ng depensa sa ICC, nakausap daw niya si dating Pangulong Duterte at nag-report sa tinatakbo ng pagdinig. Sabi ni Kaufman, nang tanungin siya kung kumusta si Digong, in good spirits. He has not been monitoring the hearing because, as you know, ayan. Ngayon, ipakikita ko sa inyo, mga bossing, yung testigo nila. Sabi ko nga sa iyo, putang ina, eto mga testigo nila, eto, pakinggan nyo. Nagbuo ng grupo si Mayor Duterte na Lambada Boys. Yon, putya yan, Lambada Boys. Nabanggit yan dyan, Lambada Boys. Nagbuo daw si Duterte ng Lambada Boys. Tapos, namimigay daw si Duterte ng mga baril. Tapos, nagsiselebrate daw sila, birth of DDS, ganun ang trip nila. So, ito si Matubato, ang sabi niya, isa daw siyang miyembro ng Davao Death Squad. At pinapatay daw nila lahat nung mga gusto ni Duterte na ipapatay. Pinapatay nila, miyembro siya ng Davao Death Squad. Kaninong tao to? Ang alam ko, bata ni Trillanes to eh. So ito, pakinggan nyo yung yung kanyang kwento. Nagbuo ng grupo si Mayor Duterte na Lambada Boys. Ang trabaho namin, pumatay ng drug pusher, kidnapper, hold-upper. Ang trabaho niya, pumatay ng kidnapper, drug pusher, hold-upper, in short, kriminal. Okay? Kriminal. Parang sinasabi nito, wala nang litis-litis. Patayin na agad. At sila ang pumapatay. Wow, ang ganda ng istorya, di ba? Eto na. Rapist, yan ang trabaho ko. Kaya pinapatay namin mga masama man. Yon, pinapatay namin. Sabi niya, pinapatay namin masasama.
Namin, ha? O, sige. Trabaho. Yan ang inuutos sa amin. Nakapatay ka na ba? Wala pa. Ulitin natin, ha? Ulitin natin sinabi niya, ha? Tama man. Trabaho. Yan ang inuutos sa amin. Nakapatay ka na ba? Wala pa. Putang ina. Saan ka makakita ng mamamatay tao na wala pang napatay? Saan ka makakita ng pinapatay namin, mga rapist, drug addict, pusher, snatcher, masasamang tao, pinapatay namin yan. Nagbuo ng grupo si Pangulong Duterte, pinapatay namin yan. Nakapatay ka na? Hindi pa. Oo, tangina niyan. Paano naging death squad to kung hindi pala pumapatay ito? Ito, ang klase ng mga testigo na meron sila dyan sa ICC. Meron pang isa, yung babae. Yung garapi, ano ba yun? Yung babae na koronel na sinasabi niya, jowa daw niya ni Pangulong Duterte. Yung babae na yun, nandiyan dyan din. Anong kaso nun dito? Wala na si Pangulong Duterte. May kaso ng pagpatay yung babae na yun. So may hawak sila sa leeg. Ito na lang eh. Sabi ko nga sa inyo, ito na lang matubato na to. Putang ina, kaya hindi nagpapakita to. Dahil doon pa lang sa Senado, kung babalikan mo yung hearing nung nakaraang, dapat gamitin nila yun eh. Yung hearing sa Senado eh. Umamin to eh. Na mamamatay tao daw siya pero wala pa siyang napapatay kahit isa. Ang dami niyang sinabi na ito si Pulong, may kaaway siya sa babae, kinaladkad namin sa McDonald's, tapos pinatay namin. Nung tinanong siya, ilan na napatay mo? Wala pa. Ang ina, paano ka magtitistigo na may pagpatay kung wala ka pang napapatay? Sinong Hindi, yung kasama ko may napatay, hindi ako. Gago, dapat yung kasama mo ang gamitin, hindi ikaw. Ang ina, bakit ikaw yun nandiyan dyan? So dito pa lang, alam mo na kagad na katarantaduhan itong kaso na to dyan sa ICC, puros mga payaso. Ang mga yan, Diyos mio, wala talaga. Walang patutunguhan talaga yan, anak ng tinapay. Eto na. Sige, dito naman tayo, ha. Saan na ba yun? Meron pa. Ito, maganda rin to. Dito naman tayo sa mga sa mga biktima. Sige, pasok. Nasa endgame na ang confirmation of charges hearing ni FPRRD sa ICC. Para sa huling araw ng pagdinig, nasa The Hague, Netherlands pa rin ating kasamang si Pinky Webb. Pinky, kumusta na itong panghuling araw? Corina, ito na nga ang last bilang panig. Panalo sila sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng mga abogado ni FPRRD, binasag ni Duterte lead counsel Nicholas Kaufman ang ebidensya ng prosecution. The prosecution theory has been shattered to pieces. You know why? Because the very testimonial evidence and documentary evidence presented by the prosecution have been thoroughly rebutted by, let's go to the testimonial evidence. Contradictions between and among the so-called witnesses, even contradictions with the witness himself or herself. Madalit sabi, puro batay or based on hearsay, double hearsay, speculation, surmises. Yun naman sa documentary evidence, sinabi ko na kanina yun. Yung the very document na pinisinta nila para ipakita yung murderous intent, saka yung tinatawag nilang community or conspiracy between the president and the PNP, sumabog din sa mukha nila kasi yung dokumentong circular na sinasabi nilang yun ang command to kill, lumalabas, the very document itself shows na nakalagay doon, if you have to arrest, you have to do it in accordance with law. Yun yung tokhang. You have to arrest, if you're gonna arrest, you have to arrest in accordance with the law. Paanong yung tokhang, yun ang tas yung, doon nga, neutralize. Yung neutralize doon sa memorandum circular na yon, sinasabi nila, kill daw. Yung tangin na mga Inglesero na kayo, hindi pa kayo marunong. In short, bagsak sila. Tanong naman ng abogado ng mga biktima, saan ang shattered? Actually, wala akong nakita nag-shatter Kasi wala doon nakita nag-shatter. Siyempre, bulag ka Tinan mo pag si Sal Panelo tinanong mo, nagbibigay siya ng, sabi niya, wala, binasag Halimbawa, ito, nagbigay siya ng mga instances ito, tinan mo. Tingnan mo yung ebidensya nila. Una, sabi nila, yung widespread element, hindi naman yan, nag-present ng mapa. So, ina-argue nila, tingin nila, makumbinsi nila. Wala siyang sabi niya na walang na-shatter. Pero, nung sinabi niya na walang na-shatter, nagbigay siya ng example, pero wala siyang example. Parang sinasabi lang niya na, sinabi nila, not guilty daw si Pangulong Duterte. Sa tingin ba nila pakikinggan yan ng mga judges? Wala siyang instance, wala siyang mga sinabi ni Kaufman na nabasag nung kabila. Samantalang si Panelo, nung nagsabi siya, nag-cite siya ng at least mga 2-3.
na meron ang prosekusyon na binasag ni Kaufman. O, diyan mo makikita. Ito mga to kasi propagandista yan. Ang korte na hindi widespread yung patayan. Makaka-shatter ba yun? Hindi makaka-shatter. Tulad yun. Sinasabi daw na widespread. Pero, hindi naman daw widespread, sabi ni Kaufman. And, ang sabi lang niya, sa tingin ba nila, mapapaniwala nila? Yun na yun. Ang daming sinabi ni Kaufman dyan. Wala ka ni isa na na-cite dun sa mga sinabi ni Kaufman na, walang kakwenta-kwenta. So, ibig sabihin, wala. Sa leeg talaga tama nila. Wala silang ma-cite na instance eh. Doon sa testimonya or doon sa mga sinabi ni Kaufman na masasabi mong nanalo sila eh. Si Sal Panelo meron eh. Testimonial evidence, double hearsay, speculative. Tapos yung document na pinakita nila, sabi doon, nakalagay doon na lawful dapat kung mag-aaresto kayo. So doon pa lang talo na. Yung neutralize, sabi nyo kill pero hindi naman. Alam mo yun, doon pa lang wala na eh. Dito mga to, wala naman talagang alam itong mga to. Noon pa naman yung argumento nila, binasag na dito sa Pilipinas pa lang. Kaya nga nila dinala yan dyan eh. Shatter yun. Tingin ko ang korte will stand firm na widespread ang killings. Tingnan mo yun ang sinabi niya. I think the court will stand firm na widespread yung killing. Putang ina, pinakita nga 3% eh. Paano widespread yung killing? 3%. Yung numero nung namatay doon sa sumuko. Ano naging widespread yun? Buti sana kung 50-50 kaya 30% man lang. 3%. Ang tanga yan. I would even agree that pack up na, tapos na. Kasi Ganun lang sila, pack up na, tapos na kasi. Pwede na po tayong mag-pack up na pruwebahan na ng prosecution ang kanyang kaso. Paanong paraan? Mag-cite ka nga ng pruweba ng prosekusyon na hindi nabasag ni Kaufman. Wala, propagandista lang ito. Sinasabi nito, wala, panis. Pero wala siyang masabi kung alin doon sa mga sinabi ni Kaufman yung pinanis nung prosekusyon. Wala, nga. At hindi ito natibag. Ang pamilya naman, Sinabi lang nila, hindi ito natibag. Anak ng tinapay, yan na yun. Tanginan yan. Sabi ko nga sa inyo, wala yan. Wala. Magpapaawa sila ngayon. ng mga biktima, naglabas ng sama ng loob. Naglabas na sama ng loob. Itong mukhang isdang babae na to. Yan, yung putang ina yung mukhang bisugo. Yung babae na yan, yung daw kapatid niya, yung dalawa, ang tumira, riding in tandem. Putang inang yan. War on drugs pa din yan. Walang hiya naman talaga. Matapos marinig ang pahayag ni Kaufman. Nakikita po namin na talagang minaliit po ang aming... Minaliit. Tangina. Hindi mamaliitin talaga pagkatao nyo. Mga adik yung mga ano nyo eh. Di umano mga adik yung mga anak nyo eh. Mga kamag-anak ninyo eh. Umiyak ka ate. Pag hindi ka umiyak, madideport ka. Tao. Kung baga, parang walang halaga yung aming mga mahal sa buhay. Iyak. Anong walang halaga? Wala talagang halaga buhay niyan dahil marami ring mga buhay na sinira mga yan. Sinasabi na umiyak ka. Parang hindi binigyan ng halaga yung aming paghihirap, yung aming pagdurusa. Ang ina nyo, unang-una sa lahat, kung yung mga kamag-anak nyo, pinatino nyo eh. Kung yung mga kamag-anak nyo, hindi nyo pinagdroga yung mga yan, di sana. Di sana buhay pa mga yan. Hayop na mga... Sa ni Kaufman, wala siyang intensyong maliitin ang mga naulila. Pero trabaho niyang depensahan si Duterte. Of course I felt for the poor lady in the gallery yesterday who was crying, because I'm a human being. We're all human beings. And I don't make light of her grief. However, having said that, I have a job to do. My job is to defend somebody who I believe has been wrongly charged. Yun ang magandang sinabi niya doon. I believe, I have a job, a duty to do, which is ipagtanggol itong isang tao that I believe walang kasalanan. Galing! Mahusay! Mahusay mga bossing. Dito naman tayo ha. Dito naman tayo kay kay Auntie Claire. Kay Auntie Claire, tinawag na hindi mamaya na yung drama queen. Dito muna tayo. Kay Auntie Claire, yung isang niya. Wait ha. Ito na lang. Sige. Iyan na natin to. Malakanyang dirty tricks. Wait lang ha. Ito nga yun. Sige na, papakita ko na mga bossing. Yan. Para maganda. Sige, pasok. Ito daw si Mike Defensor ay Dirty Tricks Department. DTD. Tingnan ninyo kung gaano kabobo. Ito si Claire Castro. Mamamangha kayo. Putang ina. Akala nyo nakakita na kayo ng bobo? Hindi pa. Ngayon yung palang makikita. Pakinggan natin kung gaano katanga itong spokesperson ng Malacanang. Muling binira ng Malacanang ang kredibilidad ni former Congressman Mike Defensor. May pasaring din ang palasyo sa lead defense counsel ni former President Rodrigo Duterte.
Nagbabalik si Ivy Reyes para sa detalye. Muling bumanat ang Malacanang kay former Congressman and Duterte ally Mike Defensor. Sangkot din sa nasabing usapin ang isang secretary ng dirty ano na naman, nabubulol ka. Nagpagganyan kasi pagka nagsisinungaling eh. Sige, ano? Secretary ng Dirty Tricks Department. Dirty Tricks Department, may ganun ba? May Dirty Tricks Department ba? DTD, Dirty Tricks Department. Nagpapatawa siya pero hindi siya nakakatawa. Ano yung talagang department? Noon, na si Mike Defensor. What I mean is DENR, secretary pala siya dati. Utang ina niyan. So, bago siya mag-speech, itong tatanga-tanga na ito, nag-iisip siya. Kung ano kasi, DENR, Department of Environment, Department of Environmental and National, Department of Environment and National Resources, DENR. Gusto niyang maka-come up ng meaning doon sa DENR na Dirty Tactics Department. Ang inabobo. Wala siyang naisip na D, okay na yung D, dirty. Yung E, wala siyang maisip. Shit, wala akong maisip yung N na lang. D-E-N-N. Ano ba yun? Wala rin ako maisip D, Department. D-E-N-R. R, ano yung R? Wala rin ako maisip. DTD na lang, Department of Tactics. Dirty Tactics Department na lang. Ang ina, magpapakul lang siya. Na ano pa siya? Mali. DENR pala. Kutsa, kung ako gagawa, kahit ngayon, kaya kong gumawa eh. Kaya lang, ayaw ko baka may maisip ka eh. Department, DENR, dirty, engot, diba? Ganun, gagawa ka rin lang eh. Dirty, engot, dirty, engot, ano pa yung N. Namo. Dirty, engot, namo. R, ano yung R? Raulo. Department, diba? Ay, na Dirty Tricks Department. Ano yun? Klaseng joke yun. Sabi ko nga sa inyo, patanginan to, mang-iinis lang to, nakakainis pa siya eh. Hayop talaga naman tong inutil na ito. Ano yun? Sige, ano ba yan? Nagsilbing kalihim ng Department of Environment and Natural Resources si Defensor bago naging Chief of Staff ni former President Gloria Macapagal Arroyo noon. Sa usapin ng umano'y mga dating Marines na nagpaparatang ng kickbackan sa pagsulong sa ICC charges ni FPRRD, kasaysayan na raw ang pwedeng maglarawan sa legasiyan ni Defensor. Inulit ng palasyo ang komento ni dating NEDA Secretary Winnie Monsod tungkol kay Defensor. Iko-quote ko lang po ang kanyang sinabi. Ang hilig mo mag-quote. May kuto ka ba? Tangina ka, para kang koto. Pucha, ba't mo i-quote si Winnie Monsod? Sino ba si Winnie Monsod diyan sa kaso na yan? Bakit ba sinisira mo yung kredibilidad ni Mike Defensor bilang isang tao na gusto maimbestigahan yung pagnanakaw sa Pilipinas? Tapos i-quote mo si Winnie Monsod. Ano ang koneksyon ni Winnie Monsod dito? Tanga, pumunta ka sa kapitbahay ni Mike Defensor. Sigurado ako may mga mangilan-ngilan doon, maraming mga negative na sasabihin kay Mike Defensor. Ganyan na may mga kapitbahay, di ba? Hindi naman bati-bati lahat yan. At si Winnie Monsod, anong connection ni Winnie Monsod sa kaso ng 18 na military na nagsabi na magnanakaw ang mga putang inang congressman? Kasama yung amo mo. Luka-luka. Luka-luka ka. Di ba? Pucha, anong kanilaman ni Winnie Monsod? Anong sinabi ni Winnie Monsod? Defensor has a history of either influencing witnesses or training witnesses or making witnesses disappear. Kung ganun, ang issue natin, si Risa Ontiveros, ganyan din. Kasi ito, opinion to ni Winnie Monsod kay Defensor. Nakasuhan ba si Defensor ng kahit isang beses? Nakasuhan siya tungkol dito sa mga paratang ni Monsod sa kanya? Tsaka sino ba si Winnie Monsod? Wala namang kwenta, tao rin yan. Ngayon, si Risa Ontiveros, hindi ba ganyan din? Meron siyang kaso ng parang kinasuhan siya ng kidnapping, ng tampering of evidence. Yung mga, 'di ba, yung alias rin eh. Kinakasuhan din siya na nagbabayad siya ng mga testigo. Meron pa yung sa Farmally, ganun din, nagbabayad siya ng mga testigo. So ibig sabihin, kung nag-a-apply yun kay Mike Defensor dahil sinabi ni Monsod, so ibig sabihin si Risa Ontiveros, pwede na rin natin sabihin na taga Department of or Dirty Tactics Department. China, nilaglag mo naman masyado si Risa Ontiveros. Ikaw naman,
Isa sa defensor sa mga itinuturong nasa likod ng presscon na mga umano'y dating Marines. Una nang binansagan ng palasyo si defensor bilang Ador Mawanay 2.0. Naging kontrobersyal si Mawanay noon dahil sa kanyang peking salaysay. Pagdating naman sa reported cases of drug-related killings sa Marcos administration, sasagot naman daw ang pamahalaan basta't may ebidensya. Pero ang sigurado raw may due process sa gobyernong ito. At bagamat hindi raw Sinungaling talaga no? May due process daw. Alam sa ICC proceedings ni FPRRD, sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Lead Defense Counsel Nicholas Kaufman na hindi utos na pumatay ang ibig sabihin ng salitang neutralize. Ito magiging teacher ng English. Si Claire Castro, pakinggan nyo. Pero sa Pilipinas, pag sinabi pong neutralize, and ang gumamit nito ay ang law enforcement agencies, military, when you say neutralize, it's a euphemism for killing. Gago. Bobo. Ikaw lang yun, tanga. Ikaw lang naman ang tanga na Pilipino Na pag sinabi neutralize, di mo maintindihan, hindi ka marunong mag-English. Takanta ka nga ako talaga kung paano ka naging abogado Una-una sa lahat, di ka na marunong magsalita ng English on your own, hindi ka pa marunong magbasa. Binabasa mo na yung English, mali-mali pa So ang pagkakaintindi niya at gine-generalize niya sa Pilipinas daw, ang ibig sabihin ng neutralize, kill. Tanga. Tanga. Matatalino mga Pilipino. Magagaling tayo mag-English. Sa buong Southeast Asia, isa tayo sa mga proficient sa English. Hindi kasing ikaw hindi ka proficient, tanga ka Kailan pa naging, sabi ko nga sa'yo, ako nga alam ko when you say neutralize, alam ko, nagdadrive ako, ikaw nagdadrive ka. Ano ang ibig sabihin ng neutral? Ibig sabihin, lalagay mo doon sa gitna, hindi siya paabante lang, hindi siya paatras lang, pwede siyang umabante, pwede siyang umatras. Bobo. Ano sinasabi mong so kung meron dapat i-interpret nito, hindi ikaw, tanga ka Bobo ka Paano kang mag-i-interpret ng salitang neutralize tapos idadami mo pa kami sa Pilipinas, ganun, gago. Pag sinabi ko ba, na-neutralize mo na yung manok, gago. Sasabihin ko kagad, did you kill the chicken already, mommy? Abnormal ba to? Naiintindihan naman ng tao ng mga Pilipino, kahit nga tricycle driver, kahit nga walang pinag-aralan Alam ng tao ang English ng pumatay, patay, kill, death. Alam nila yun. Ikaw lang hindi nakakaintindi. Mantakin mo ang ibig sabihin ng neutralize sa'yo. Kill. Utang na, paano ka naging abogado kung ganyan? Diyos mio. Pati yung word na tukhang, sa Filipino term, pag sinabi mo na tukhang ka, o itotokhang ka, it means kill. Hindi. Hindi. Putsangin na yan ang sinasabi ko sa'yo Ikaw lang ang nagsasabi niyan dahil tanga ka nga. Propagandista ka. Hindi ibig sabihin na natukhang, tinokhang yan Tinokhang ka marami akong kaibigan na ganyan ko biruin. Putang ina, natokhang ka Noong panahon ni Duterte, alam ng mga Pilipino na yung tokhang katok, bobo. Visayas, Mindanao. Visayas at Mindanao, mga Bisaya speaking provinces yun nandiyan dyan. Pag sinabi mo sa kanilang tokhang, ang isipin nila patay, gago. Tangina, wala nang kakatok sa bahay pagka ganyan. Kaya nga yung sino ba yun? Katok, mga misis. Tangina, wala nang ganun. Bobo talaga Visayas at Mindanao, when you say tokhang, alang nila ibig sabihin nun, kakatok. Paano mo sasabihin na ang ibig sabihin nun mapatay ka? Biruan nga yan dito sa Metro Manila. Tangina, tinukhang yan nung panahon ni Duterte. Ngayon Ngayon, putya, ang payat, addict na naman. So ibig sabihin buhay. Tinukhang yan, ibig sabihin buhay. Simple lang naman kasi. Pinatay yan nung panahon ni Duterte. He was killed nung panahon ni Duterte. Walang nagsasabi na tinukhang yan nung panahon ni Duterte tapos patay. Walang ganun. Anong naging nakalagay doon sa sa death certificate? Kaya nga death certificate, wala naman nakalagay tokhang certificate Di ba? Nakalagay ba doon tokhang certificate? Kaya nga death certificate kasi alam naman Pilipino ibig sabihin ng death. Alam naman Pilipino ano ibig sabihin ng kill. Alam ng Pilipino lalo ano ibig sabihin ng tokhang, lalo na yung mga Bisaya. Ako, hindi naman ako ganun katalino, but when you say, Boss D, neutralize it. Neutralize the situation. Neutralize, normalize the situation. Yun yung ibig sabihin nun, but kill. Ang inan to, inutil. Pagdating sa mga impormasyong galing sa umano'y Dirty Tricks Secretary na si Defensor. Katulad nito, sabi ko nga sa inyo, is she the right person para pakinggan natin na magpaliwanag ng Ingles? Panoorin nyo to. The person who's taking this seriously is Senator Amy Marcos and he even wants it investigated. Ang inayari, Ingles. Paano ba naman to? Sino pala to? Si Ces Drilon. Si Ces Drilon ba yan? Si Ces Drilon. Si Ces Drilon, hindi ko alam. Nakalimutan ko si Ces Drilon. Hindi si Ces Drilon to. Nakalimutan ko na pangalan nito. Basta magaling na taga-ABS-CBN to nun English kasi. English yung tanungan Putang ina, di ba magaling ka sa English? Claire Castro, mahusay ka sa English, di ba? Tingnan nga natin ano yung English nito.
Obviously, is Senator Amy Marcos, and it even wants it investigated. Puta, hindi niya alam kung kailan siya sasagot eh. Doon pa lang, alam mo, hindi niya naiintindihan yung sinabi eh. Ulitin natin. Obviously, is Senator Amy Marcos, and it even wants it investigated. She even wants it investigated. Ang sagot niya, Tapos di niya alam, huminto siya. Sasagot na ba ako? Tangina, tapos na ba yung question? Bobo! Hindi marunong mag-English. Did he ever read? Did he ever read? He, she, it. Putang ina mo, 3 lang yan. Puking inang babae na ito. Ganyang katanga yan. Tamo ha, ni hindi niya kayang i-address si Amy Marcos kung anong ano niya, kung anong pagkakakilanlan niya, ha? Hindi niya alam kung he, she, o it ba siya. Tapos putang ina, nagpapaliwanag ka na ang ibig sabihin ng neutralize kill, na ang ibig sabihin ng tokhang kill. Did he ever read? Read? Ano ba talaga? Oh, ayan, napakinggan nyo. Si Amy Marcos yung sinasabi. Obviously, is Senator Amy Marcos, and it even wants it investigated. Did he ever read? Did he ever read Ano ba talaga? Did he ever read? Did he ever read? Bobo. Putang ina mo. Did he ever read? Tang ina, past tense. Puta, gagamitan mo pa ng past tense. Tang inan to? Bobo? Abogado ba talaga to? Ha? Hoy, libayan. Putang ina, kakampi mo to nun eh. Abogado ba talaga to? Did he ever read? Mali. Mali na nga yung ano, mali na nga yung he. Yung did, past tense pa yung inano niya. Tang-inan yan. Yung batas nga ng English, hindi mo alam paano pa kaya yung batas ng tao. Paano nag-i-interpret ng batas, putang ina ganito katanga? Did he ever read? Did he ever read? Okay na yung did he ever read eh. Or did he read? Kung lalaki yung ano mo eh, did he read? Sabi ko kasi, hindi naman ako magaling mag-English, pero putya naman, yung mga ganito naman, pang grade 1 naman to. Kung yung English mo, abogado ka pang grade 1, putang ina, wala ka dapat. Kaya pala nag-vlogger to. Kaya naman pala nag-usik ito at naging spokesperson na ng kasinungalingan dyan dahil putang ina ganito, abogado mo, makukulong ka. Kahit na ang kaso mo nagsinungaling ka lang na nakakita ka ng white lady. Putyang ina, kahit nakakita ka naman, makukulong ka pag ito talaga yung abogado mo. Yung inutil, bobo. The complaint or rather the statement? I don't think so. Otherwise, you would also have the same impression on said statements of these 18 ex-Marines. If you can see, there are so many pictures being shown by Attorney Levy Baligod. But have you seen? To who? Anong to? But have you seen? To who? Ano? Putang ina. Hirap na mag-English. Nag-i-English ka kasi nakikipagsabayan ka dyan. Matatalino yan, tanga ka eh. Putang ina mo, bobo ka sa ropor. Ha? Sa ropor ka na nakaupo dahil sa sobrang bobo mo. Putang ina yan. Doon ka pa katabi ka pa nung basurahan. Ang masaklap nun, yung upuan mo, puta taguan pa ng bunot. Ganun ka katanga. O kung ako teacher mo, doon kita ilalagay. Putang ina. Anong tayo dito? O, yung row 1, matatalino. Row 2, row 3. Puta sa ropor, ilagay mo yan. Siya lang mag-isa. Doon sa ropor, doon siya sa may tabi ng basurahan, tsaka sa taguan ng bunot, tsaka sa taguan ng walis. Baul yun eh. Yung upuan na yun eh. Puta, doon nakaupo to. Kaya wala natutunan to eh. Tanga eh. So many pictures being shown by Attorney Levy Baligod. But have you seen? To who? Ano ba talaga? Ang ina, natatain na oh. Ay, alam mo, kaikli-ikli ng English na yan eh. Sasabihin mo lang naman eh. Do you ever see any important person on those pictures? Because it's showing a lot of pictures. Do you see anybody, any personality like a congressman, a senator in one of those pictures? Yun yung gusto mong tanungin eh. Putang ina ka, abogado ka, hindi ka marunong mag-articulate ng matinong English, tapos ikaw ang susundin patungkol sa neutralize at saka sa meaning ng tokhang sa Pilipinas. Wala kang karapatan, Claire. Wala kang karapatan dahil sa napakaikling komposisyon lang ng English, hindi ka marunong. Tapos kapal-kapal namang mukha mo. Whose person this suitcases of alleged containing... Pinaikot niya oh. Pinaikot niya. Tinan nyo. Baligod.
but have you seen to who? To whose person? Whose person? You saw a lot of pictures being shown by Attorney Baligod. But do you see to whose person? Bobo. Sasabihin mo lang naman, do you see anyone, anybody in the list that they have that's in that picture? Let's say for example, any congressman in that list, do you see any one of them in the pictures that they are showing to the public? Ang ina ka simple-simple. Claire Castro. Pucha, yan lang. Nangiwi ka na, oh. Ay, nantong inutil na ito. These suitcases of alleged containing millions or billions of pesos, to whom they were delivered? Yon, Taking this seriously. to whom they were delivered. Sinabi na nga. Ewan ko, putangin na mo Claire Castro, miski ko nalito na rin sa'yo eh. Hindi ko talaga alam. Sa totoo lang mga bossing ako, hindi ko talaga alam kung bakit naging tong ulol na ito. Kung bakit biglang naging press secretary ito. Pero ito, Claire Castro, gusto ko lang ipakita sa iyo, ha. Gusto ko ipakita sa iyo ito, ha. Kasi, 'di ba, hindi kayo naniniwala eh. Wait lang, asan yung nito? Meron ditong isang video. Kasi sinabi niya to whose person does this read? So kung kanino daw ba i-deliver, meron daw bang picture, yun lang naman yung i-articulate niya, may picture. Kasi pwede mo mag-Tagalog eh. May picture ba sila? Doon ba sa picture? May kasama ba doon? Nag-receive? May picture ba sila nung mismong tumanggap? May ganun eh. May ganun eh. Pero hindi talaga alam nito ni Claire Castro yung, yung nature noong issue na ito. Hindi dinideliver ito diretso sa mga tao, sa mga personality for plausible deniability. Dinideliver ito sa mga contact. Sa mga contact. Yung mismo, halimbawa, yung dalawang tao na binanggit na tao ni tawag dito. Yung wala na daw dito ngayon yun eh. Yung tao ni Zaldico, sila, yung itong mga sundalo, nagdi-deliver lang sila. Let's say, di-deliver nila sa bahay na ito. Magsiselfie pa yung tao ni Zaldico eh. At alam nila kung saang lugar, kanino yung lugar na yon. Wala lang doon, hindi lang tinatanggap harap-harapan noong congressman, senador, kung sino man, pero doon nila dinideliver sa bahay. Kaya nga meron isang picture nandoon na yung pera sa loob ng bahay, di umano ni Kimbo eh. Nandoon na yung maleta ng pera eh. Pero kita mo, nandoon ba si Kimbo? Wala. Pero nandoon yung bisikleta niya. Di ba? Yun yung mga patunay. Ito pa, isang patunay. Sabi ko nga sa iyo, Claire Castro, isang patunay na itong dalawang aso nyo, si Ping at saka si Soto, mukhang kaya ito si Ping Lacson binabanatan niya itong mga credibility ng Marines, pati yung kredibilidad noong mga tao na tumulong sa mga Marines sa pagsasalita kasi may ganito. Hindi ko na nilagyan ng tugtog kasi makaka-copyright to eh. Ayan. Makikita nyo yung helicopter, tapos makikita nyo itong lalaking to. Ang suot niya, ayan, ang suot ng lalaki na yan, yung chaleco, Misibis Aviation, bla bla bla. Pag-aari yun ni Zaldico. Ayan yung mga maleta. Ngayon, ang pangalan or ang plate number ng helicopter, di ko alam kung plate number tawag dyan, RPC8111. Ayan pinakita dyan sa RPC8111, ayan yung mga nagdi-deliver, may mga selfie pa, naka-Misibis Bay, sinasakay yung mga maleta, tapos may picture pa na nakabukas yung maleta, pera yung laman sa loob, sinasakay sa helicopter na to. So ito patunay na itong helicopter na to kay Zaldico. Tingnan ninyo kung sino yung mga isinasakay dyan. Bukod sa maleta, may sumasakay pa dyan. Ayan umaandar. Sige, yun RPC8111. Ginagamit din daw pala ng politiko yan. Yang chopper niya na pan-deliver ng pera. At sino yung nakasakay? Ayun, si Ping Lacson.
O, sino pa? Yung isang nakasakay. Ayan pa, may isa pang nakasakay bukod kay Ping. Tingnan natin kung sino. Tingnan natin. Ayan na yung mga piloto. Ayun, may go signal na. Lilipad na. Sino pa yung isang nakasakay? Ayan na. O, eto na po mga bossing. Pak. Ayan o, may kasama. Bugong. Ayun. Huli. So hindi lang pala mali-maleta na pera yung sinasakay dito. May mga tao din na isinasakay. At yung mga tao na isinasakay, yung isa nakatanggap daw si Tito Sen, sabi dong mga military. At saka ito si Ping na ayaw imbestigahan itong mga military na sinisira ang kagad yung mga military. Na parang alam niya kung magkano yung mga natanggap ng bawat recipient kasi sobra-sobra daw yata yung pera. O, so ayan, nakasakay sila sa chopper na yan. O, anong tawag dyan? Anong masasabi nyo dyan? O, ito I will just assume. Pwede naman tong i-deny nila. Pero malamang sa malamang, mali itong sinasabi ko. Pero, yung chopper na yan, pag-aari ni Zaldico yan. Nung mga panahon siguro, itong video na ito, nung mga panahon siguro na si Zaldico, hindi pa, napapakinabangan pa. Kaya pinapakinabangan yung kanyang helicopter. Ngayon, pwede na lang sabihin dito na baka naman inarkila lang nila yan. Sakto, no? Sakto ang naarkila nyo pa yung kay Zaldico. Ang dami naman nagpaparkila ng helicopter Nagpaparkila ng helicopter. Ang dami mga kumpanya sila Enrile, marami rin silang mga helicopter. Kaibigan nyo rin yun. Si Enrile, senador yun. Bakit hindi kayo doon nag-arkila ng helicopter? Ba't kay Zaldico? Arkila ba yan o libre? Ayan Tito Sen. Diba? Kaya ngayon, pag may mga ganitong lumalabas, yung chopper na yan, ginagamit din pala netong dalawang to. Tapos, etong dalawang to, parang pinipigilan yung investigasyon, parang pinipigilan na ipatawag si Romualdez, parang merong dinidepensahan, kaya naman pala. Sumasakay din sila dyan sa helicopter na yan na pag-aari ng pinakakurakot na congressman sa buong Pilipinas. Ito ang kanyang sasabihin dyan. I will not dignify a tall story allegation. Ang nakakatawa ron, baka hanapin sa akin ng kasama ko yung 5 maleta. Lang. Baka hanapin daw sa kanya yung maleta. Problema mo na yan. Problema mo na yan kung may natanggap kang maleta tapos hindi mo sinabi sa asawa mo. Pero I believe wala man natanggap siguro yan si Lacson at saka yan si Tito. Baka nagkataon lang. Palagay ko baka ano lang sila, baka lumipad kaya pupunta siguro sila dun sa Misibis Bay, baka may meeting. Kaya sinundo sila diyan nung chopper na yan. Yun mga bossing. At hanggang dyan na lang muna ang ating vlog ngayong araw. Pasensya na kayo, hindi nyo ako nakita ng dalawang vlog. Pag may in-upload ako, kahit ano lang yan, kahit yung mga video na importante yan, panoorin nyo, i-share ninyo, ha? Itong pagmumukha na to, minsan hindi nyo makikita. Ituloy nyo pa rin, manood pa rin kayo, i-share nyo pa din, ha? Pero basta may time tayo, go lang tayo, play tayo ng mga vlogs, mga ganito. Okay, so kayo, like and share, subscribe. At kung nakatuwa ka dito sa content na ito, magpakulay ka naman. Ka naman, super thanks ka naman para naman na may masayang nangyayari rito sa channel natin. Mabuhay ang Bayan Pilipinas. I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang